Bago ang lahat, after ng Game 1, parang marami atang nakabawi. Sa Game 2 naman ng Pacers at Thunder, nasa time 6 pa ang Indiana ngayon. Nasa 82% pa rin na mananalo yung OKC sa Game 2. Base yan sa mga website. Unti-unti rin bumababa yung numbers na yon habang papalapit yung Game 2. Sa Game 1, halos lumamang ng buong game ang Thunder. Nasa 3 seconds lang ata lumamang doon ng Indiana yung game winner pa ni Halidogi. Sa final 120 seconds or last 2 minutes ng game mula regular season at playoffs, may total si Haliburton na 13 out of 15 mula sa field. Ito ay kapag tie or go ahead basket. Ito ay kapag final 2 minutes ng game. Sa 15 shot ni Haliburton, 6 doon sa 3-point area at isa ang 4-point play. Yung isa pa doon nangyari versus Milwaukee Bucks. Sumobra si Haliburton sa percentage dahil ang shooting efficiency ni Haliburton 106%. Siya ang may pinakamataas na playoff shooting sa clutch at win probability. Ibigay mo na lang kay Haliburton yung bola kapag di kita yung laban, siya na ang bahala. In theory, ng record, sa pagitan nila Lebron, Kobe, MJ at Haliburton, ibigay mo na lang kay Haliburton yung bola kapag clutch. Sa parehong senaryo, si Shai Gilgeous-Alexander naman ay 0 out of 7 mula sa field kapag tie or go ahead basket. Busy kasi di umano na i-demolish ng Thunder yung kalaban nila kaya hindi pa sanay ang OKC. Binanatan agad si Holmgren ng mga OG. Mukhang kabado pa si 3 months na mayroong 6 points at 6 rebounds sa loob ng 24 minutes, 2 out of 9 sa field. Base pa kay Kevin Garnett, kailangang i-maintain ni Holmgren ang kanyang number sa playoffs na 15 points, 8 rebounds at 2 blocks per game para ma-counter si Miles Turner ng Indiana dahil may average siya sa playoffs na 15 points, 5 rebounds at 52% sa field na mayroong pang 40% sa 3-point area. Sa Game 1, pinakamasamang stats pa rin ng Indiana yung 19 turnovers sa first half, samantalang nasa 8 lang sa OKC. Pero 12 points lang ang lamang ng Thunder nun. Nakakalimutan nilang i-manage. Sa second half, 5 sa Pacers at 3 naman sa OKC. Lumamang pa ng 15 points ang Thunder, 9 minutes mark ng fourth. Nasa 10 points si SGA sa last quarter, si Haliburton 4 points. May combine naman na 16 points si Turner at si Nembhard. Nabanggit din sa Game 1, nung first half gumamit ng 10 to 11 players ang Thunder at OKC. Pero pagdating ng second half, balik sa 8-man rotation ng Thunder, samantalang yung Pacers stick pa rin sa 10-man rotation nila. Kahit pa nakakalamang doon ang OKC sa second half, ang purpose naman kasi ng rotation na yon ni Coach Rick Carlisle para mapagod yung kalaban at hindi mapagod yung kanilang main player kapag nasa depensa. Parang inintay lang talaga mapagod yung OKC. Kaya din kinriticize si Haliburton doon. Kung mga stats watcher kasi, bad game talaga si Halidogi. Para sa isang star player na nasa finals, meron si Haliburton na 14 points, 10 rebounds, 6 assists, 3 turnovers na may 6 out of 13 pa sa field. 2 out of 7 pa siya sa 3-point area. May combine naman na 39 points ang Pacers at 28 naman sa OKC pagdating sa bench. Pero sa second half, lumamang doon ang Indiana 20-10. Kaya nga sabi ni Haliburton after ng Game 1, hindi makikita ng mga stats watcher kung gaano kaganda yung nilaro niya. Dahil masama talaga akong stats. Pero sabi nga ni Redick, hindi makikita sa stats kung gaano kagaling si Halidogi. Kaya din pala hindi namamasa itong si SGA nung Game 1, paborito niyang player si Kobe. Just get the rebound, saka hindi naman nagpa-flop si Kobe. Kahit nakascore ng 38 points, na 2 points away na lang si SGA para sa finals debut na naka 40 points, isa sa mga legendary stats, meron siyang 5 rebounds, 3 assists at 3 steals. Plus 16 pa sa possession ng OKC. Kaso 39% sila sa field kontra sa 47 ng Pacers. Sa 24 turnovers ng Pacers, 11 points lang ang nakuha ng OKC. Plus 17 pa sa rebounds yung Indiana. Sa 9:42 mark ng fourth quarter, 94-79 ang score. 15-point lead para dito sa OKC after ng dunk ni Jalen Williams. Ang ginawa no ni Coach Rick Carlisle, ipinasok si Haliburton, Nembhard, McConnell, Toppin at si Turner. Bagsak agad sa 8-point lead agad yun after ng 2 minutes. Nasa 9-2 run ang Pacers. Doon nagsimulang magkaroon ng run ang Indiana para makabalik sa laro. Para may sariling ginagamit na lineup si Coach Rick Carlisle kapag comeback. Must-win situation di umano sa Thunder sa Game 2 base yun kay Holmgren.
dahil nanakaw ng Indiana yung home court advantage ngayon ng OKC. Kahit manalo ang Thunder sa Game 2, may chance naman maka 3-1 ng Indiana sa home court nila. 2 beses pa lang sila natatalo doon. Yung isa pa nga doon, na-comeback pa eh. Sa buong playoffs, ang backstory talaga sa Indiana, nagkakaroon sila ng comeback. Dito naman sa Thunder, meron silang 3 game na natalo sa road ngayong playoffs. Ngayong season din, may record ang Thunder na 29-2 kapag ang kalaban nila ay East Team.